The same when it comes to tsunamis, we cannot predict. Ang earliest device that can predict a tsunami can just give us 7 to 10 minutes preparation time. So, sinasabi lang nila pag paparating na siya, yun na yung earliest na kaya nating i-predict. So, kung ikaw ay nasa bahay, saan ka makakarating in 7 minutes? Kasi in 7 minutes, naabutan ka na ng tsunami. So, kung kaya mong umakyat ng bundok in 7 minutes, good for you. Pero kung hindi, then there is really no place where you can go, where you can guarantee your safety in terms of tsunami. Yes, Bryle? Sir, pag nagka-tsunami po, sir, aabutin yung mga puno dito sa bundok. Yes po. If it is 10 meters high, abot sa inyo. Unless kayo ay nasa tuktok ng bundok or for example, nasa building kayo na nasa 15th floor or 20th floor or 30th floor, hindi ka abot. Pero kung nasa 4 floors or 6 floors or 8 floors, abot ka pa. Tapos kung hindi ka man maabot, bumigay naman yung, or nagkaroon ng landslide or bumigay yung nasa ilalim. So, it's very difficult to assure safety in terms of tsunami. So, yung sa Japan at saka yung sa Thailand, sa Phuket, Thailand, so sila yung naka-experience na ng tsunamis within the last 20 years. Talagang ang dami ng taong namatay. Kasi even if you run, kaya kang abutan ng tubig. Even if you know how to swim, mahampas ka lang ng isang inanod na ref, nadaganan ka lang ng isang inanod na, alam niyo yon, malaking kahoy, nagkaroon ka na ng head injury, nawalan ka na ng malay, lumubog ka na sa tubig. So, ayun. Maraming namamatay when it comes to tsunamis. So, these are just some examples of what we call as killer quakes. So, killer quakes, these are very destructive earthquakes. In 2004, in Indonesia, ayan, ito yung nag-generate ng tsunami. I think last year, nagkaroon ng movie about this. There was a family that went to Indonesia for vacation, tapos naabutan sila ng tsunami doon. So, ayan yon sa Indonesia in 2004. Nagkaroon din nung, I'm not sure, 2012 or 2013 in Japan, na nasira yung kanilang nuclear power plant because of the tsunami. So, nagkaroon ng, shut down nila yung kanilang nuclear power plant kasi pinasok ng tubig. Okay? Although when it comes to Japan, very quick naman sila. So, walang masyadong, anong tawag dito? Namatay. At saka yung mga buildings nila doon talagang equipped for earthquakes kasi madalas nga silang nakakaranas ng earthquakes. So, hindi ganon kadaling masira yung mga buildings nila when they are experiencing earthquakes. Okay? So, ayan. And how do we measure an earthquake? So we have what we call as seismographs. So the seismograph is a device that detects and it records seismic waves. So itong seismic waves na to, ito yung nag-generate ng energy. So pag nagkaroon na ng enough energy, nag-generate na siya ng seismic waves, and the seismic waves is the one that causes the movement. So, meron tayong dalawa, yung P wave at saka yung S wave. Yung P wave is vertically movement of the, anong tawag dito? Of the ground. So, ito yung una nating nararanasan or nararamdaman kasi ito yung mas mabilis na waves. Pero hindi siya ganun ka-destructive. Ang destructive na wave is yung S wave. So, horizontal ang kanyang movement. Okay, so itong nakikita ninyo sa seismograph, this is an S wave. So, pag gano'n ang movement na horizontal. Okay? So, ayan yung P wave. Ito na yung nakikita ninyo. Sabi ko nga sa inyo, mas mabilis ang P wave. Pero ang movement niya, hindi ganon kalakas or ka-destructive.
Tapos nagkakaroon ng tinatawag nating S-wave. So ito yung mas malakas or mas destructive na shaking of the ground. And we measure earthquakes in two ways. The first one is the magnitude, and the second one is the, nasaan na yun? Ayun, intensity. Okay? So when it comes to magnitude, what we are focusing on magnitude is yung lawak or gaano karaming areas ang nakakaramdam ng earthquake. So yung habang mas malaki yung magnitude niya, ibig sabihin mas maraming lugar at mas maraming tao yung makakaramdam ng earthquake. So for example, ang epicenter niya ay sa Batangas at mataas ang kanyang magnitude. Ibig sabihin kahit na medyo malayo ang Batangas sa atin, nararamdaman natin hanggang sa iba, Zambales, kasi malaki yung kanyang tinatawag na magnitude. Okay? Pagdating naman sa intensity, yung intensity, hindi maraming areas yung nakakaranas, pero masyado siyang malakas. So, merong mga earthquakes na malakas, pero konti lang yung nakakaramdam. May mga earthquakes na malakas, pero marami yung nakakaramdam. May earthquakes na mahina, pero konti lang yung nakakaramdam. May earthquakes din na mahina, pero marami yung nakakaramdam. So it depends on the magnitude or the intensity of your earthquakes. In terms of magnitude, we use what we call as the Richter scale or the Richter scale. So, anong tawag dito? Ang movement niya is from 1 until 10, although this is logarithmic movement, so it is always times 10. So pag sinabing magnitude 1, ibig sabihin 10. Pag magnitude 2 times 10 pa ulit, so 100 times stronger than magnitude 1. Pagdating ng magnitude 3, it's also 100 times stronger than magnitude 2. So logarithmic yung kanyang logarithmic yung kanyang measurement. At sa libro ninyo, binigay ko yung page numbers, nandoon yung definition ng magnitude in terms of the Richter scale. Ang usual na nararamdaman natin is magnitude 5 at saka magnitude 6. Okay? So yung mga magnitude 1 and magnitude 2, para siyang yung movement ng truck. Di ba pag may dumaan na malaking truck, nag-shake yung ground. Okay? So, yun yung usual na magnitude 1 or 2. So, nararamdaman nyo na siya, pero hindi siya ganun kalakas. Pero pag sinabi mo ng magnitude 5 and 6, ito na yung usual na nararamdaman nating earthquakes. Yung kahit tulog ka sa gabi, nagigising ka na kasi medyo malakas na siya. So, pakibasa na lang sa inyong mga libro yung magnitude scale ng earthquake. In terms of intensity naman is ganun din, 1 to 10 din siya. Logarithmic pa din yung kanyang increasing of the intensity. So, ang tawag natin doon ay Mercalli scale. So, yung Richter ay para lang sa magnitude, yung Mercalli ay para sa intensity of the earthquake. So, usually, pagka sinabi nating intensity 1 sa Mercalli scale, hindi mo siya masyadong nararamdaman kasi parang movement lang talaga siya ng sasakyan. And then, pagka Mercalli scale pagka nasa 7 or 8 na siya sa Mercalli scale, ito na yung medyo may mga damage na pero hindi pa super destructive. Pag umabot na siya ng 10, ayan na yung halos lahat sira na talaga. Okay? So, ayan. Kapag nasa magnitude of 1 to 3, very minor pa lang yan. Pagka 3 to 4, minor lang siya. Nararamdaman pero hindi siya destructive. Ito na yung usual na nararamdaman natin. Light to strong. So yung 4.5 to magnitude 7, light to strong na yan. Ito na yung nararamdaman natin. May nakikitang cracks in some of the houses pero hindi siya to the point na bumibigay na yung bahay. Pag umabot na dito sa major, 7 to 8 or 8 to higher, ito na yung even buildings bumibigay na sa sobrang lakas ng movement. Okay? Nung nakaraang summer, 2 years ago, yung sinasabi ko sa inyo nangyari sa SM, nandito pa lang siya sa strong. 6 to 6.9 pa lang siya.
So, there are, even sa school, may mga buildings na nagkaroon ng crack yung walls, pero very, hindi pa siya enough. Usually, sabi nila, pag, Oo. yes po, Sir, di ba, 2 years ago, when Sir Lindol na, lumindol din sa atin, Sir. yun May, nga, Sir, parts ng bundok na, na gumuho, Sir. Sa may San hindi part Marcelino. ng bundok, yung lumang church sa Pampanga, yung bumigay, pero hindi yung bundok. Buildings pa lang and houses, infrastructure pa lang ang nasisira ng storm. Sir, pwede di ba Sir sa kaste? Yun nga po yun, sabay sila, sabay na earthquake yun. May epicenter sa Castillejos, may epicenter sa Pampanga. Kaya siya malakas kasi nagsabay yung earthquake. Sabay silang nangyari, sabay na oras, nauna lang ng 3 seconds yung isa. Kaya nung nagsabay na sila, sobrang lakas siya. Pero again, hindi bundok ang nasira nun ha, infrastructures pa lang because it is by category strong earthquake siya pero hindi siya super lakas. Hindi siya major earthquake or great earthquake. Okay? So yung mga lumang buildings, very prone yan ng masira at saka yung mga infrastructure na light materials ang gamit. Ibig sabihin yung mga mumurahin or mga anong tawag dito, yung medyo tinipid na materialis yung paggawa sa bahay or paggawa doon sa building. Yon, madaling masira yon. Strong earthquake pa lang. Okay, kaya very important na you also invest doon sa quality ng materials na ginagamit sa bahay kasi otherwise madali lang din siyang masira ng isang earthquake. Ang sabi nila, pag nagkaroon ng crack sa wall ninyo, after ng earthquake nagkaroon ng crack, you put your finger inside the crack. Pagka medyo manipis lang or maliit lang yung naipasok mo na finger, ibig sabihin, hindi pa, kumbaga, huwag ka mag-alala doon sa building, hindi siya bibigay. Hindi pa ganun kalaki yung naging damage doon sa building. Pero pag kaya mo nang ipasok yung buong finger mo, malalim na, kumbaga yung crack doon sa wall, yun yung yun yung medyo dangerous na. Kasi, ibig sabihin, it's either mahina na yung materials na ginamit or luma na yung building, kailangan mo na siyang palitan. Okay? So, pagka mababaw lang yung kanyang crack, it's still okay. Kumbaga, plaster lang yung nasira doon. So, papalitan mo lang yung plaster. Pero pag malalim na yung crack doon sa wall, then you have to worry kasi ibig sabihin yung foundation ng bahay ninyo medyo na-compromise na. Okay, so for clarification, yung sinasabi daw ni Sander na bundok is yung bundok sa Kalaklan, yung sa may sementeryo. Yung outer part lang kasi ng mountain. Kasi you have to understand na yung mountain na yun, lagi siyang nahuhukay kasi nga siya ay sementeryo. So yes, nagkaroon po ng landslide. Pero hindi nasira yung bundok. Kumbaga yung nasa gilid lang niya kasi talagang nalaglag yung mga bato sa taas. So nasira, yun yung ay lumabas na mga buto ng patay. Kasi yung outer part. Pero hindi yung bundok ang nasira. Kasi pag bundok na yung nasira, ibig sabihin lahat na ng bahay natin sira. Mas matibay ang bundok kaysa sa bahay natin. Okay? So wag nating ipanalangin na masira yung bundok kasi pag ganun nakalakas yung earthquake, wala nang bahay dito sa Zambales ang matitira. Lahat ng daanan, ng bridges at bahay natin sira na kasi yung bundok na ang nasira. Mas compact na yung mga rocks doon, mas solid yung foundation ng bundok kaysa sa mga bahay natin. Okay, so kung yun yung sinasabi ni Sander, then yes, totoo po na may mga nasira at bumagsak na bundok doon sa cemetery sa may Kalaklan Gate. Okay? Kalaklan. So, I will continue our discussion next week.